the age of mga 50 plus, mag-retire na kasi. 65 pa makakain. 55 na no? 61 ako. 61 ka? Oh. Sure ka? Wala ka pang anak. Paano niya pag may anak ka na niya? Yari, pag nagkaanak ako, 81. Good afternoon mga kapips. Ayan, maulang hapon sa inyong lahat. Ayan, meron tayong i-meet, mga kaibigan yan, mga kaibigan yung i-meet natin, including Jeff and two of our friends. And we are going somewhere today. And hopefully we can interview them, like how they started here in Canada, kung paano sila nagsimula, ano bang way, anong pathway ang tinok nila, what pathway they took to para makapasok sa Canada. And I know Jeff it's been here like since bata siya. So ayan, pero yung dalawang kaibigan natin i-interviewin natin, and hopefully we can get some information and maybe we can learn something from them. Okay? Okay. Yeah, tayo sa sakyan, naghihintay tayo na yung hot air balloon. It looks like it's canceled. Like and subscribe. Grabe. So yan. So ito yung mga friend namin, si Sally, si Jeff, and si Farah. Yan mga close friend natin. So yun, I've been wanting to do this like matagal na. Pinaplano ko talagang gawin yung mag-interview ng mga kapwa nating Pilipino, like yung paano sila nagsimula sa Canada. And yan, so si Sally is like, Sally, kailan ka dumating dito, Sally? 2015, di ba? So si Farah, ikaw parang 2014. But dumating ka as immigrant, no? Oo. And si Jeff dumating to, bata pa lang Jeff, no? 1994. See? 1994, this guy. And 2015, ikaw? 2014. 14, no? So, 2014 sa Manila. 2014, no? So, ano yung pathway na kinuha niyo para makapasok daw dito? Like, ikaw para immigrant ka, no? Federal Skilled Worker. Wow. Si Farah nanggaling pa ng England yan. So, from Philippines, England. Ano yan? Big time sa Philippines yan, no? Yung sasabihin. Big time, sana all lang. Big time sa Pilipinas siya. Gaganyan-ganyan yung akala nyo, Si Sally, ano yan, from Philippines. Ito yung Abu Dhabi. from Abu Dhabi ka. So, okay. Imported din yan. Imported ka rin? So, ano yung, so contract worker ka dumating dito, no? Oh, under ng live-in caregiver. Live-in caregiver. Mas maganda yung nila, diba? Pagkuha ng permanent residence. So, ilang years bago ka naging permanent? 3 years. 3 years na, more than 3 years. Si Kasi, Jeff, easy to si Jeff eh. Ayan. What? So, 3 years ka, it took you 3 years para maging permanent. Una, apply ka ng extension visa. Okay. 2 years, di ba matatapos na yung kontrata mo as a living caregiver. And then mag-apply ka ng extension. Extension working permit. Tapos mag-apply ka ng open. Okay. After ng open, yung sabay mo na yung open at saka permanent residence. Okay. So, from Abu Dhabi, so, kasi marami tayong mga nakilala rin na from Middle East, and they said na yung taxes doon mas walang tax, di ba? So what made you na decide na magpunta sa Canada? Future? So wala bang future sa Middle East? Wala Wala doon. Walang no? Pero maraming pera doon. Oh, okay. Kumpara mo dito. Mas stable. Mas stable. Kung ano yun mo, pang lifetime dito ka. Kasi, di ba, magiging Canadian citizen ka doon na nga. Wala talaga na, no? Si Farah from England ba dumiretso ka rito? Hindi, bumalik muna ako ng Pilipinas. Nice. Kasi mag-continue sana nga mag-apply for US. Okay. So hindi naman sunerte sa US, napunta dito sa Canada. Pero yung mga kasama natin, mga sa healthcare nagtatrabaho to. Si Jeff, how long you been working with AHS, Alberta Health Services? 13 years.
13 years? 13 years? Yeah. Di ba? Big time yan si Jeff, big time. Pension. Pension. Nagantay ng pensyon. Para ano ako? LAPT. Pag LAPP ako, uwi na ako. Yung pinakamayaman sa amin. In the age of mga 50 plus, mag-retire na kasi. 55 pa makakain. 55 na, no? 61 ako. 61 ka? Oh. Sure ka? Wala ka pang anak. Paano niya pag may anak ka na niya? Yari, pag nagkaanak ako, 81. Grabe. Hindi na, gumagapang ka na noon. Meron ka pang 18 years old. Receptionist ka naman. Receptionist naman siya noon. Yeah, so, yun, sa Canada, medyo, especially nowadays, di ba? Tumataas yung mga gastos natin, yung mga gastusin, di ba? So, mahal na yung mga bilihin. Are you still planning to, yung worth it ba pagpunta mo sa Canada, I mean? That's what I'm trying to say. Naging worth it ba? From Abu Dhabi, Philippines, then... Wala. Utang. Nga, no? So, walang ipon. Hindi nga, promise. Alam mo, hindi naman ako nagkakautang sa bangko, no? Nagpapa 5-6 pa ako sa Abu Dhabi. So gumagawa ka ng diskarte sa Abu Dhabi, no? Okay. Natural, gumawa ka. Hindi, magkano lang ang... Sabihin mo lang, kunyari, sumasahod ka na doon ng 4,000 dirhams, ha? Dirham. Eh, magkano lang bahay mo lang, magkano lang pagkain mo. Hindi, sabihin mo na may saving ka 2,000. Yung 2,000 mo, itatabi mo na yung 2,000. Kasama na yung luho mo dyan pagkain sa labas. Kunyari, yun, para, kung may utang sa'yo, bigyan ko ng tubo ng konti. O di, may meron ka, paikot-ikot. So, yung yan. Dirham, like, magkano yung palitan ng... Dati ata $13, $14 ata. 14, ganun. So, pero worth it pa rin pagpunta ng Canada? Like, future-wise, no? Oh, future. Para sa akin, worth it pa rin. I think it's worth it. Yeah, I guess. We have a pension at the end. Yeah, yun pa yung advantage ng... Ayun, sa Abu Dhabi wala. Yun pa yung advantage ng, especially yung trabaho natin. Yeah. The company, like, minamatch yung pension natin, which is the end ng service natin. Like, malaking benefits, yeah, di ba? Kung meron kang CPP, pwede na. Right? Yeah. Once you have the CPP, it's good. You also get the old age pension or something like that. Pero si para, alam ko big time to sa Pilipinas eh. Hindi. Kiba di diwala dyan. So, pero like, what made you, like, from you said earlier, nung nagkakwentuhan tayo, you said na sa UK, kumbaga yung, like, kita-wise, like, yung income, malaki doon, di ba? Kaso lang, wala kasi akong chance doon na maging permanent resident. Oh. Kasi yung program ko is student visa eh. Oh, student visa. So, hindi lahat nabibigyan ng opportunity na maging permanent resident doon. So, wala silang program na katulad ng Canada na merong, like, skilled worker, like yung provincial nominee program, walang ganun? Wala silang program. Oh, okay. Except na lang kung sponsoran ka ng nursing home mismo. Okay. Pero, ang pagkuhan kasi, nurses lang kasi yung mayroong kuhan doon eh, advantage doon. Kasi unlike sa Canada, talaga dito, like, merong, pwede magkaroon ng stability, like, kung talagang gusto mong magpirme sa Canada. Kasi ako, like, sa Pilipinas, pumunta ako rito 21 years old. 2007, no? Yeah. Pero sa Pilipinas kasi sobrang tough yung buhay namin doon. As in talagang, kung sabi nga yung level ng society, like yung may hierarchy, merong rich, middle class, low middle class, tapos yung poor. Doon kami sa pinaka-bottom. Really? Yeah, like pinaka-bottom, like, so yung that time si Papa lang nag-work noon. So sabi ko kasi yung pinaka-bottom noon na you have to isipin mo yung saan mo kukunin yung next meal mo. That's good. Yeah. Sa Manila kami. So really expensive that. So talagang in a younger age talaga nakita namin yung kung ano yung status nung yung life ba talaga, sobrang struggle. Tapos kaya ako nag-decide na pumunta rito.
21 years old. Kasi even ano pa lang kasi may pamilya ako may mga kamag-anak ko rito like tita, lola. So talagang high school pa lang ako, niisip ko talaga pupunta ako ng Canada. Kasi nga I want to change yung type ng meron kami sa Pilipinas. Kaya yun, 21 ako nun. So ito, 16 years. So ano na naipon mo ba ngayon? Sama ng loob. Sama ng loob sa tofu. Tofu. Like joke namin yun kasi maraming story ng Pilipino rito na may mga nag-succeed, and marami rin yung nag-fail. Pero kumpara mo pa rin sa Pilipinas, mas maganda pa rin dito ba? Oo, like walang sa healthcare na lang. Like di mo kailangang isipin na sasabihin mo sa doktor, yun lang. Thank you. Di mo kailangang isipin sa mo kukunin yung pampadoktor mo or pang like emergency. Dito magte-thank you ka lang. Ang complaint since we all worked sa Alberta Health Services. I work sa healthcare. Naiintindihan namin yung kung bakit mabagal yung service kasi ang dami, since free siya, ang dami nagpapatingin every day. And nakikita naman namin na talagang wino-workout nila, nag-i-implement sila ng mga bagong process to ease yung mabilis na access. Pero since free nga siya, and maraming may mga kapwa nating kababayan na nagko-complain like free nga yung healthcare, kaya lang maghihintay ka lang talaga. Pero yung waiting kasi ng patient depende sa condition ng pasyente. Kung talagang urgent yung talagang mamamatay na, iuunahan nyo kaysa sa masakit lang yung tiyan or may pilay lang. Mas uunahin yung mas kailangan na bigyan ng attention. So sa talagang healthcare dito, wala kang masasabi para sa akin. Kasi libreng-libre siya kahit anong kondisyon mo, panganganak or transplant ng kung ano-ano, kung kidney transplant, anything. Surgery, everything is free. Just have to bring your card, Alberta Healthcare number, dahil mo lang, papakita mo lang. Tapos, di ba? So overall, yung life ng binibigay na Canada is okay pa rin kumpara sa Pinas. Kung ano yun, kasi sa Pilipinas kasi merong kung okay na yung buhay nila sa Pilipinas, mga negosyante sila, tapos okay na sila, mayaman sila, pagpunta nila rito, nakakaroon ng problema sa mga iba is yung level of expectation. And pagdating nila rito, kasi dito walang walang mayaman at walang mahirap, you have to work. And yung degree mo rito sa Pilipinas, most of the time hindi talaga kinukonsider. So you have to upgrade. And si Farah, ikaw nag-upgrade ka, di ba? Nag-aral ako ng 6 months. Hindi siya upgrade. Para bumalik lang ako sa lab. Okay. So nag-attend ako ng lab assistant program. Swerte ka, no, Besh? Kasi nung time din na lang masyado pa. Wala pang masyadong estudyanteng gano'n, no? Na kurso, no? Hindi, marami sila na. Marami na rin? Na-timing lang ako kasi pinakita ko na nakapasa na ako ng, kasi challenge ko na yung exam na yun. Pero hindi enough kasi dapat daw graduate ka sa Canada. Ganun ba? Kaya nag-aral ako. So kailangan talaga para maging successful dito, kailangan din natin mag-upgrade, no? Sali ko nag-upgrade ka rin, di ba? So, yun. Kaya dito, yung mga kababayan natin, i-encourage natin na kapag may opportunity na makapag-upgrade, especially yung Canada, na po-provide ng option na sila yung mag-aano sa'yo ng pag-aaral, na may grant pa, then they will loan you kung wala kang pambayad ng pag-aaral mo. So, they will lend you money so you can study. And sa ating kasi mga Pilipino, we have the skills. Alam natin yung mga trabaho. We have the skills. Kailangan nagkakatalo lang talaga dito is when it comes to documents, sa paper. Most employer naghahanap ng papel. Kaya
guys, aral na kayo. So, yung work ko, I work sa healthcare. At same time, nag-work din ako sa school. I promote school. And hindi yung mga international student, I'm not promoting yung mga para sa international student, yung within Canada lang. So yun, kasi baka sabihin naghahaya tayo ng international student, di ba? Hindi. Within Canada lang. And so I encourage yung mga kapwa natin Pilipino na mag-upgrade tayo kasi it will open more doors once we have papers sa Canada. So yun. Okay, dito na lang yung interview. Salamat kay Sally. Salamat. Interview pala yun. Salamat kay Sally. Oh, ganun lang yun. So, mga casual na conversation lang mga And I've been planning to do this like kasi and marami tayong na-encounter ng mga Pilipino rito. And same stories like yung pinagpalit na lang yung buhay nila sa Pilipinas, binenta lahat ng ari-arian doon. 'Di ba? Para makapunta rito, then yung expectation, akala nila, it's gonna be easy. No, it's not gonna be easy. Magi-start ka talaga from bottom and hindi madali. Kasi yung work mo nga, hindi ka kagad makakuha ng magabayas yung kagad ng malaking sahod kagad na pag is milyonaryo ka kagad. Hindi. You will grind. Akala ko magiging ko eh. Alam mo si kwento ni Coco Martin? Nag-janitor din. Di ba? Akala ko magiging ganun din ako eh. Kasi nag-janitor din ako eh. So lahat talaga kung gusto mo kumita ng extra is like you will grind. Di ba? So yun lang. Encourage natin yung mga Pilipino, kapwa Pilipino natin na maraming opportunity sa Canada. Like yung work hindi limited. Talagang maraming work basta hindi ka mapili. Wala kang artist sa katawan. Di ba? 2 jobs, 3 jobs. Yun, so ganun lang. Salamat everyone and yan, dito na lang. Salamat sa ating mga si Jeff, si Farah. Thank you Farah and Sally. Yan. Si Jeff bye-bye. Okay,